Si Lolo Kiko ay nakatira sa itaas ng bundok Banahaw. Ang bahay niya ay maliit lang, gawa sa kawayan at dahon ng nipa. Napakatanda na niya. Mabait ang kanyang mukha, may mga guhit ng maraming panahong nagdaan. Ang buhok niya ay puti, parang malambot na ulap na laging humahalik sa tuktok ng bundok. Ang ngiti niya ay banayad, parang unang sikat ng araw sa umaga, isang malambot at magiliw na liwanag. Mabagal siyang kumilos, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Marami itong nakikita. Kilala si Lolo Kiko sa lahat ng dako dahil sa kanyang karunungan. Ang karunungan niyang ito ay hindi lang galing sa mga luma at maalikabok na libro, hindi. Galing ito sa pakikinig, sa tunay na pakikinig. Nakikinig siya sa kaluskos ng mga dahon ng malalaking puno ng nara. Nakikinig siya sa mahinang agos ng mga tago na sapa sa gubat. Nakikinig siya sa katahimikan sa pagitan ng mga awit ng ibon. Sa ganitong paraan, naintindihan niya ang mga sikreto ng isang payapang puso. Alam niya kung paano umaagos ang buhay. Maraming tao mula sa nayon sa paanan ng bundok ang umaakyat sa palikulikong daan para makita siya. Dumarating sila na may mabigat na kalooban. Dumarating sila na may gusot sa isipan. Hinahanap nila ang kanyang payo. Si Lolo Kiko ay matiyagang nakikinig. Tatango siya. Kakaunti lang ang kanyang sinasabi. Simple lang ang kanyang mga salita. Pero ang mga simpleng salitang ito ay parang may malaking bigat. Nagdadala ito ng ginhawa. Nagdadala ito ng linaw. Umuwi ang mga tao na gumaan ang pakiramdam. Malalim ang kanyang paniniwala sa kabaitan. Ang kabaitan, madalas niyang sabihin, ay parang isang tahimik at matiyagang ilog. Tuloy-tuloy itong umaagos. Kaya nitong gumawa ng bagong daan kahit sa pinakamatigas at tigas na bato. Ito ay isang lakas, isang banayad pero napakalakas na kapangyarihan. Isinasabuhay niya ang katotohanan ito araw-araw mula sa pagsilip ng araw sa abot tanaw. Hanggang sa takpan ng mga bituin ang tahimik na kalangitan sa gabi. Ito ang kanyang paraan. May 3 bata na madalas dumalaw kay Lolo Kiko sa kanyang bahay sa bundok. Ang mga pangalan nila ay Bituin, na ang ibig sabihin ay star. Si Araw, na ang ibig sabihin ay sun. At si Tala, na ang ibig sabihin ay maningning na kometa. Hindi sila tulad ng ibang mga bata sa nayon. Sila ay kakaiba. May dala silang isang kahanga-hanga at kamanghamanghang sikreto. Isang sikreto nagpapaging tunay na espesyal sa kanila. Isang sikreto na ibinabahagi lang nila kay Lolo Kiko. At sa isa't isa, mayroon silang sobrang lakas. Isang kamanghamangha, hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Bituin, ang panganay, kayang buhatin ang isang natutulog na kalabaw ng dahan-dahan nang hindi man lang nagigising ang hayop. Si Araw, mabilis at masigla, kayang tumakbo ng mas mabilis pa sa pinakamabilis na usa, parang isang mabilis na kidlat sa bukid. Si Tala, ang bunso, kayang lumundag sa ibabaw ng pinakamatataas na puno ng niyog sa isang masayang talon lang. Ang kanilang lakas ay isang hiwaga, isang regalo marahil mula mismo sa espiritu ng bundok. Minsan, ang kanilang sobrang lakas ay nagdudulot ng maliliit at hindi sinasadyang problema. Isang paboritong palayok na gawa sa luwad kapag nahawakan ng masyadong mahigpit ay maaring mabasag. Isang matibay na poste ng bakod na kawayan ay maaring matabingi habang masayang naglalaro ng habulan. Natututo pa lang sila. Natututong sukatin ang kanilang kapangyarihan. Natututong kontrolin itong kamangha-mangha. Minsan ay parang hindi na makaya na regalo. Palagi silang pinagmamasdan ni Lolo Kiko. Pinagmamasdan niya sila ng may pasensya at pangunawa. Hindi niya sila pinapagalitan. Pero sila ay mga bata, una sa lahat. Mahilig silang tumawa. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa mga puno. Mahilig silang maglaro ng taguan sa gitna ng malalaking pako at mga lumang malalaking bato. Gustong-gusto nila ang mga kwento ni Lolo Kiko, mga kwento ng tapang at ng kabaitan. Itinuro niya sa kanila na ang tunay na kapangyarihan, ang pinakamahalagang kapangyarihan, ay hindi lang nasa malalakas na kalamnan o mabilis na paa. Matatagpuan ito sa isang mabait na puso at sa banayad at matulunging kamay. Isang maliwanag at maaraw na hapon, biglang nagbago ang langit. Biglaan itong nangyari. Mabilis na dumating mula sa silangan ng madidilim at mabibigat na ulap. Para silang isang galit na kulay abong kumot. Nagsimulang humaginit ang hangin, parang isang gutom na lobo na naghahanap sa mga puno. Tapos nagsimulang bumuhos ang ulan. Malakas ang buhos nito. Mabilis ang buhos nito. Ang banayad na ilog malapit sa nayon na karaniwang kaibigan ay umapaw dahil sa malakas na ulan.
Naging isa itong nagngangalit at maputik na agos. Sina Bituin, Araw at Tala ay naglalaro malapit sa pampang ng ilog ng hapong iyon. Naghahabulan sila ng mga paru-paro. Nakita nila ang ilang manok sa bukid ng nayon. Ang mga kawawang ibon ay na-trap sa isang maliit na lupa. Napapaligiran na sila ng tumataas na tubig. Pumutak ng may takot ang mga manok. Ang mga bata, matapang at laging mabait, ay sumugod para tumulong. Hindi nila inisip ang panganib sa kanilang sarili. Ang iniisip lang nila ay iligtas ang maliliit at takot na mga nilalang. Pero sobrang lakas ng ilog ng araw na iyon. Napakalaki ng puwersa nito. Hinablot sila ng malakas at rumaragasang agos. Hinila sila palayo sa ligtas na pampang. Inihagis-hagis sila na parang maliliit na dahon sa gitna ng bagyo. Ginamit nila ang kanilang sobrang lakas. Siyempre, ginawa nila. Si Bituin ay desperadong kumapit sa isang nakalaylay na ugat ng puno. Sinubukan ni Araw na lumanggoy ng buong lakas laban sa walang tigil na agos. Si Tala ay tumalon sa isang mataas at madulas na bato. Pero ang tubig ay isang mabangis at galit na halimaw. Nagtipo ng mga taga-nayon sa pampang ng ilog. Maputla ang kanilang mga mukha sa takot. Sumigaw sila ng mga babala. Sumigaw sila ng tulong. Nagdasal sila. Pero pakiramdam nila ay wala silang magawa. Ano ang magagawa nila? Malalakas ang mga bata o alam yon ng lahat. Pero ito ay galit ng kalikasan. Isang mabangis at hindi mapigil na kapangyarihan. Parang sobra na ito. Sobra na para malampasan ng kahit sino. Mukhang delikado ang sitwasyon. Ang pag-asa ay parang tinatangay na ng agos. Si Lolo Kiko, sa kanyang maliit at tahimik na kubo sa itaas ng bundok, naramdaman ang pagbabago. Naramdaman niya ito sa hangin. Narinig niya ang malayong, nagpapanik na mga sigaw. Alam niya, nang may kalmadong katiyakan na bumaon sa kanyang mga buto, na mayroong napakasamang nangyayari. Kalmado siyang bumaba sa madulas na daan patungo sa nagngangalit na ilog. Mabagal ang kanyang mga hakbang. Sinusukat, pero sigurado, nakarating siya sa pampang ng ilog. Nakita niya ang mga bata. Nakita niya ang kanilang desperadong pagpupumiglas. Nakita niya ang takot sa kanilang mga batang mata. Pero hindi nagpanic si Lolo Kiko. Nanatiling malinaw ang kanyang isip, parang isang tahimik na lawa sa gubat kahit sa gitna ng unos. Tumingin siya sa paligid, sinasakop ng kanyang tingin ang lahat. Nakakita siya ng isang mahaba at makakapal na kawayan na naanod malapit sa pampang. Nakakita siya ng malalakas na baging na nakabitin sa isang luma at matibay na puno. Isang ideya ang nabuo. Isang plano. Bituin, Araw, Tala. Sumigaw si Lolo King kanyang boses. Hindi kailangang maging malakas. Ito ay malinaw. Ito ay matatag. Tumagos ito sa ugong ng bagyo at sa hampas ng tubig. Gamitin ninyo ang lakas ninyo ng sama-sama. Bilang isa, huwag hiwa-hiwalay. Bituin, malakas ka. Hawakan mo ang isang dulo ng kawayan. Araw, Tala, patatagin ninyo ang kabilang dulo. Itulak ninyo ito papunta sa malaking bato